Title, Quadcom won't allow ICC to access its drug war hearing transcript. Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon dahil may pahayag po ang Quadcom, kay Congressman Robert Ace Barbers na pabor kay Tatay Digong. I don't know bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ito sa Inquirer.net, ang title, Quadcom won't allow ICC to access its drug war hearing transcript. By the way, salamat sa kaibigan kong researcher si Eudora. Daming naipapadalang article sa akin, kaya ito, nakakagawa ko ng reaction vlog. Ito, malala nyo, nung una, may mga kongresista nagsasabi na nananawagan sa gobyerno na makipagtulungan ang gobyerno natin sa ICC. So, kahit itong transcript, lumalabas na it's open for to anybody. They can access. May balita nga na si ex-senator Trillanes nakunan ng CCTV camera nandyan sa Quadcom facilities. Ang Senate hearing, ganun din. Sabi ng mga senador, open document, public document, yung transcript ng hearing, pwedeng i-access kanino man. So, bakit? Ito, biglang nagpahayag ang Quadcom na hindi na pwede. Hindi papayag ang Kongreso na i-access ng ICC yung transcript, which is very favorable kay PRRD. Ito po ang dahilan. Dahil kay Pangulong Marcos Jr., nagsalita ang Pangulo. Inulit ng Pangulo ang kanyang stand na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Okay. Pakinggan natin ang pahayag ng Pangulo. Cooperate with the ICC. That is the position of this government. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nagbabago ang posisyon ng administrasyon na di kumikilala sa jurisdiction ng International Criminal Court o ICC. Ulitin natin Sa nito, sinusuportahan ng Pangulo ang pahayag ni Executive Secretary We do not cooperate with the ICC. We do That not. is the position of this government. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Bago lang yan, mga 2 days ago. Because of this very clear pronouncement ng Presidente, iyon, natauhan ang mga kongresista. Kasi kung i-allow nila i-access ng ICC yung mga transcript, they are going against the decision of the President. Kaya, magpasalamat po tayo sa Pangulong Marcos Jr. dahil hindi nagbabago ang kanyang stand. Sana tuloy-tuloy na ito, yung ganitong sistema na kung ano ang tama, yun ang sundin. Hindi yung nai-influensyahan lang ng iba. So, good news. Yung sabi naman ni Tatay Digong na apurahin nyo yung ICC. Imbestigahan nyo na ako. Napalagay ko, ano lang yun. Drama na lang ni Tatay Digong. I believe na hindi siya magsasubmit sa... Pwede, kasuhan nila dito sa Pilipinas, pwede. Wag na yung ICC, walang pakialam ang ICC sa atin. So, salamat, Congressman Barbers. Sana tuloy-tuloy na yan. Kahit sa Senado, kahit gano'n, sana susunod sila sa Senado na huwag ding ibigay ang transcript sa Senado sa ICC. Okay, pagkatapos po ng Quadcom meeting, hearing the other day, yon, magiliw na pinagbigyan ni PRRD ang interview sa media. Panoorin natin ang sabi ng Pangulo, nag-enjoy daw siya sa hearing. So, in-interview siya ng media. Panoorin natin ito. Ano pong masasabi niyo sa hearing, sir? Maganda. Paano naging gaganda, sir? Enjoy ako. Paano kayo nag-enjoy, sir? Pagsabihin ng totoo. Kasi hindi ako marunong mag-lie.
Sir, napansin namin na dyan nag-gigil po kayo kay Senator Trillanes kanina. Ano po nangyari? Kaya ang gigil ko, nagkate na lang kasi wala mo nangyari. Wala. Sir, haharap po kayo susunod na hearing. Ma'am, natapos naman ako lahat. Bakit pa ako tatawagin nila? Awa naman sila. Ilang oras kami ano ngayon? How many hours kami Almost 12 hours kami ano? O, biro mo yan. Sa edad ko, sunod ko niya, wala na. Pagtindig ko, diretso na ako sa, ano bang mura? Puneraria Pass o Puneraria... Mamatay na tayo niya sa edad ko. Sir, kung Zoom po, via Zoom. Ayaw ko. Online. Ayaw ko. So, hindi na kayo pupunta, sir, sa mga susunod na pagdinig? Hindi. Maybe not. Yeah, depende mo. Ano mo, may pera ako. Hindi ko nagsasabi wala. Pero yung savings ko, ma'am, hanggang kailan ako mamatay? Hindi ko malaman. I am 82 now. Hindi ko malaman kung mag-abot ako ng 90. Na yung savings ko, wala man akong propiedad, wala akong negosyo. Kung aabot ba yan? Kung mag-abot ako ng 91, saan ako maghanap ng panggasto? Mag-suicide na lang ako kasi maghingi pa ako sa mga anak ko na hirap rin. Pero sir, sinabi po kanina na mahigit may 2 billion daw kayo, pero pinano nyo, minamalit nyo ba ang tingin nyo sa akin dahil hindi ko ba kayang kumita ng 5 billion pesos? Ako? Opo. Sinabi nyo kanina. Dahil nagtrabaho po kayo since you were born in 1945. Counting mo lang yan, ma'am, hindi man pera. It's easy to count, but that's not money. Sino mong may 5 billion dito? Kasi may-ari itong building na ito, walang 5 billion. Pero sir, winning... Alam mo, ma'am, pag ako ang nagsalita, you must learn how to, kung kailan ako nagbibiro, pag nagsasabi ako ng imposible, biro yan. Sir, ano na pong final decision niyo sa bank Pag waiver? naiba ang nagmukha ko, tapos nagkakat ako ng ngipin, ibig sabihin galit ako at gusto ko magsalita. So sir, ano na pong Ano gagawin na nyo? pong decision niyo sa bank waiver? Pipirma po ba kayo ng bank waiver? Lahat, hindi lang ako. What do you mean lahat? Lahat. As in lahat. Sino po? Sino-sino po? Lahat na gusto kong ituro dyan. Pati yung nakaupo doon sa harap ko. So may condition po, kailangan po. Bakit ako lang? Para makita talaga ng tao. Yan, yan ang pera ko. May yung inyo. Bakit ako lang? Parang trying to anong tawag sa Bisaya, daog-daog. Ano bang tawag niya daog-daog? Inaapi? Oo. Hindi niyo akong inaapi-api. Napin niyo sir na inaapi po kayo kanina? Hindi ba? Pikon? Sanay na ako. Kanina po Sir, sa inang inabaan nabanggit niyo mo na po may si 1 Senator- million pesos kayong ibibigay para sa pagtulong sa mga pulis po na naasulto dahil sa pagpapatupad Yes. ng war on drugs. Tutuparin niyo po ba yun? Madali man. Alam mo, ma'am, pag hindi ka kurakot, hindi ka naghihingi ng pera, madali mag-raise kung kailangan mo. Isang salita mo lang dyan sa mga Chinese businessman bigay yan. Pero kung ginagatasan mo yan araw-araw, talagang wala kang makuha. Especially when you are no longer in power. Sir, kung mag-chip in po yung mga congressman para sa pamasahe po ninyo papunta dito, okay lang po ba yun sa inyo? Kung mag-ambagan sila para po sagutin yung pamasahe nyo pag pupunta po kayo para sa susunod na hearing. Okay man, ma'am. Ticket na lang, bayaran nila. Bayaran nila dito yung PAL. Ang PAL namang mag-bisyo ng ticket doon. Walang. No change of sa paghawak ng pera. Kung kayo
po ay umaattend ng hearing dito sa Congress, hindi kaya din niyo po ba si Vice President Sara Duterte na gawin din yung katulad ng ginawa niyo, umattend rin po sa hearing dito sa Camera, mag-take ng oath? Kaya, palagay ko naman, kung ano yung natutunan niya sa akin, gano'n rin ang gawin niya. Sir, sumulat na po ba sa inyo yung ICC na naging bitang makausap kayo? Ayaw ko nga sila kausapin. Pero may natanggap na po ba kayong sulat or tawag o kahit ano man po na Wala. At bakit ko sila kausapin? Si Senator Bongo po kaya may naikwento kung sinulatan na siya? Ma'am, matagal kami hindi nakikita yung naging senador na sa you have to ask Bongo. This man who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country has been conniving with the ICC in this country. Kaya gusto kong itanong sana dito kay Senator Trillanes if he is working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po, You are not. hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. to file. Chair. Yes. This man who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country has been conniving with the ICC in this country. Mr. Chair, muntik nang bumaksak ang Pilipinas sa NPA. Mayroong 37,000 na armed NPA sa bansa. Mayroong 5 million na mass support ang NPA. That was 1986. Kinausap ko ang dating chief of staff, si FBR, upang ang aming grupo ay makipag-ugnay sa CRS upang labanan namin ang MPA saan man sila naroroon. Bilang isang religious leader, wala po kaming dalang armas. In fact, kami po ay nag-create ng grupo na ang tawag confrontational evangelism. Na ang ibig sabihin nun, habang NPA ay naghahasik ng lagim sa mga bayan, kami naman ay nagtuturo ng Biblia at ng tunay na kalayaan sa bayan. Ako din po ang isa sa mga nag-suggest kay FBR nung araw na magtayo ng isang civilian force na magiging kasama ng armed forces. Naging pangulo po sa FBR. Kasama po ako doon. Naging konsyal ako ng Maynila. Andiyan po si Attorney Bebot Bello. Alam po niya na magkasama kami sa lakas nung araw. So tama po ang sinabi ni Congressman Ako, ni Congressman Ace Barbers, na lahat po tayo nagmamahal sa bayan. Kaya nga, Mr. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Senator Trillanes if he is working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po, You are not. hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. to file. Chair. Yes. This man who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country has been conniving with the ICC in this country. Now, we would like to have a balance here. Hindi po yung unfair tayo o bias tayo. Balanse lang tayo dito.
Hindi natin dito inaakusahan ang sinumang personalidad. Issues. Kaya nga sinasabi ko sa ating former president, hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pumatay tayo ng 30,000 people sa war on drugs. Naniniwala po ako sa war on drugs, Mr. President. Suportado ko na ayaw natin ang bansang Pilipinas mahulog sa kuko ng mga drug pushers and drug lords. Ang nakakapagtaka lang, Mr. Chair, kung bakit kakaunti lang ang napapatay ng mga drug lords at drug traffickers at libo-libo ang napapatay ng mga drug pushers at daan-daan ang napapatay ng mga drug users. Huwag natin pag-usapan dito ang ideolohiya. Pag-usapan po natin dito kung paano natin pagagandahin ang bansang Pilipinas. Yan po ang pag-usapan natin dito, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Abante.